Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Alas 9:30 na. Alay, biyaheng Kapitolyo na! Ayan, good morning, good morning, good morning! Maganda at mapagpalang umaga po, matatag na lalawigan ng Batangas. Kumusta nagaho kayo? Ay ngayon nga hong araw ay araw na naman ng Miyerkules. Biruin nyo yon. Ang bilis ng araw. Pero bago po yan, para po sa ating Christmas countdown, 15 tulog na lang, Pasko na! Merry Christmas Yes. naman. Oo, ang ganda ng ating transition na tugtugin mula sa talaga ng mga super festive Yes. patungo sa tila baga kay gandang Yuletide season. Oo naman. At alam mo yung ang ganda-ganda lagi ng araw natin. Ang saya-saya ng umaga kasi bago pa lang tayo pumasok sa ating mga opisina dito sa Kapitolyo, makikita mo ang makukulay na banderitas, makikita mo ang makukulay na booth dito sa ating Yes. kahabaan ng Kapitolyo. Kaya talagang matutuwa ka at umaga pa lang ay mapapangiti ka na. At syempre, talagang kasabay ng pagsikat ng araw ngayong umaga ay gayon din ang pagdami ng volume ng mga tao dito Correct. sa ating bakuran ngayong araw. Oo, tama ka dyan. Ayan nga, it is indeed another beautiful Wednesday morning po para po sa panibagong araw ng ating walang patid na pagseservisyo. Ayan, napakatulid nga po talaga ng mga araw at panahon. Biruin nyo ho yun. Miyerkules na naman at napapakinggan nyo na naman ho kami ngayong mga oras na ito para po sa isang panibagong araw na ating pagpasada dito pa rin po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso! Ayan, kasamang Auntie May, good morning! Good morning, good morning, good Oo, morning! talaga ng mga Miyerkules na ito ay talaga namang sisimulan natin sa napakagandang pagbate at kailangan energetic na pagbate, of course, Yes. ng pagsambit ng good morning! Yes, Ayun. ibagay natin talaga sa, kumbaga, sa paligid natin. Aha. Sa vibes ng paligid natin na talagang parang lahat ng tao ay karibok. Oo, Ika nga, at talaga masaya. namang super busy, super Yes. happy. Talaga namang walang ibang mga salita na makakapag-describe sa mga makikita mo dito sa ating Kapitolyo, gayon din sa ating lalawigan dahil tayo nga ay nagse-celebrate ng Ala F Festival! Ayun, Ayan. kaya naman ala-A muna tayo Ala-A! dyan. At syempre, kasamang Auntie May ang ating pagbate ng happy 444th founding anniversary sa ating lalawigan ng Yes. Batangas. Ayun. At syempre, sa inyo pong lahat, it is another Wednesday morning na naman. Pero syempre, kamusta gaho kayo? Ayan, at tayo'y nangangalahati palaang ng linggong ito, pero parang syempre dahil ito ay one of the most busiest season, one of the most busiest
month Month. ng taon, talaga namang hindi mo na mamamalayan ng araw. Kaya ang ganda kasi may countdown ikaw kanina lamang. Yes, Oo oo. naman. At ang petsa nga po natin ngayon ay December 10 na 2025. At ito nga po ang isa sa mga special na panahon, hindi lamang sa ating mga Batanggenyo, manapay sa ating buong lalawigan. Imagine, 444th years. Ganoon na katagal. Correct. At biruin mo partner, sabi nga ng ating administrator kagabi sa ginanap natin na competition dyan, yung rock and roll. Yan ang sinasabi natin. Sabi nga niya, ano ba itong Alae Festival na to? Kumbaga kung may lechon festival na inaabangan sa Balayan, may iba't ibang festival na inaabangan sa bawat munisipalidad. Ito, yung sinasabing nandito na lahat ng festival sa buong lalawigan ng Batangas. Kaya nga kasamang Antimay tinaguran ito bilang isa sa pinakamasaya at Correct. syempre ang pinakamalaking festival sa ating Yun probinsya. na. Sabi nga niya, kung may King of All Festival, eto na yun! Dahil dito mo lahat makikita. At abangan nyo yan sa darating na Sabado. Yes. Dito nyo talaga lahat makikita ang mga festival na pinagsama-sama dito po sa ating lalawigan sa Batangas. At tila baga nagsama-sama rin ang mga stars. Yes! Kasi ang dami rin nating nakakasama ng mga panauhin. Gayon din yung mga napapanood natin sa TV. Talaga ng yung mga inaantabayanan natin yan ay sa kagustuhan nila na ma-experience ang Alae Festival ng Batangas sa mga barako. Abay sila mismo ay magtutungo dito sa ating lalawigan. At simulan na natin mamaya. Ayan, sino nga ba ang makakasama natin at makakapiling natin mamaya? Maya-maya lang actually, mga ilang oras na lang, baka nandyan na sila. Sa loob na lang ng isang oras. Yan, isang oras na lang, makakasama na natin sila. Ito yung mga inaabangan ng kabataan. Ang sabi ko naman ay paintay-intay lamang ng kaunti dahil nagraradyo pa sila. Tayo pala Tayo yun. pala? Hindi, Ayan. hindi po. Ayan, may mga kasama tayong dalawa sa mga inaantabayanan ng ating mga millennials at mga Yes. Gen Z. Ang ilan sa mga nag-PBB itong mga ito, di ba? Yes, PBB Ayan, oo. housemates. Ayan, sila ay sumikat dyan sa loob ng bahay ni Kuya. Actually, yun nga, sabihin na natin, si Bianca de Vera ay talaga namang sumikat dahil napakatotoong bata. Tunay. Alam mo yun? At sumikat siya dahil sa isang pabango lamang, sa pabango na Valaya. Na yun na din yung ginagamit ngayon. At nag-trending din siya dito sa atin sa Kapitolyo. So, baka maaamoy mamaya natin sa Dream Zone, pagpunta ng Dasbia ay puro mga nakabalaya. Ayan, at syempre ang makakasama nga natin doon, maya-maya lamang ay si Miss Bianca de Vera at si Mr. Dustin Yu. Yan. At alam mo ba, partner, kung mapapansin mo kagabi, nung ini-announce siya ng ating provincial administrator, ay talaga namang ang mga millennials ay naghiyawan at nagpalakpakan. Ay talaga namang aabangan ito at talaga mamaya-maya lamang ay kita mo. Actually, nung pumasok ako, medyo madami-dami ng tao ang pumapasok at pumupunta dito sa atin sa Kapitolyo. Siyempre, aabangan nila yan lalo na ng mga kabataan dahil balita ko yung ibang mga schools ngayon ay bakasyon na. Ayan. Kaya naman, kung kayo po ay bakasyon na din at mga walang magawa sa mga oras na ito at sa araw na ito, ay punta na ho dini, parini na kayo. Oo, at saka yung Bisita mga na. malalapit lang dyan, lalo't higit Yes. yung mga nadito lang sa paligid-libot ng ating Kapitolyo, kayo ho ay suminsay na dini. At kung gusto niyo din silang makita, ay sila ho ay on the way na, or if I'm not Yes. mistaken, ay sila ay nasa holding area na ng ating Dream Zone at nagpe-prepare na. Kasi nga in 1 hour, ay sila po ay makakasama na natin doon mismo sa ating Dream Zone ng Kapitolyo. Parang tamang-tama yung sa oras ng tapos Yes, natin. oo. Baka nga tayo. Ayan. Ayan naman. Ano pa ba ang mga aabangan? Siyempre, bukod diyan sa mga personalidad na ating makakadaupang palad, maya-maya nga lamang ay may mga nakahain pa pong programa
at aktibidad ang pamahalang panlalawigan para po sa ating mga Batanggenyo. Yan. Tulad ngayon, may ginaganap diyan sa ating Dream Zone na ERPAT kung tawagin. Para sa ating mga katatayans. Yan. Sa ating mga kalalakihan. Yan, mga ama. Ayan, kumbaga ay magpapasiklab sila ng kanilang mga talento. At yun nga yung nabanggit ko, di ba, nung isang araw, di ba, naggunita tayo ng against women's, ganyan. Sabi ko, paano naman yung mga kalalakihan? Meron pala tayong mga ganitong samahan naman na talaga na mga sumusuporta din para sa ating mga kalalakihan, sa ating mga padre de pamilya. Ayan. At talaga namang hindi magpapahuli diyan ang ating PSWDO. Lahat ng programa ay meron sila, mapabata hanggang sa matatanda, babae, lalaki. Ayan. Totoo. We got it all for yes. you. Kaya nga laging sabi natin, all here? So near. Ayan. Talaga namang ang Batangas ay para sa lahat ng mamamayang Batanggenyo. At syempre, dito lamang nyo po iyan mapapakinggan at malalaman sa ating pagpasada ngayong araw na Miyerkules kung ano nga ba ang mga magaganap pa, mga naganap na dito sa atin sa labas at loob ng bakura ng ating Kapitolyo. Siyempre, ngayon pong araw ng Martes na siya na naman po nating sisimulan ng may talino at puso. At ito pa rin nga po ang ating sama-samang pagseserbisyo at pagbiyahe tungo po sa impormasyon, inspirasyon at malasakit. Mula po mismo dito sa Kapitolyo kung saan naroon po ang ating ina na may talino at puso para po sa lalawigan ng Batangas. Yes, ang ating ina na talaga namang all out sa pagsiservisyo at pagmamahal sa bawat Batanggenyo dito sa ating lalawigan. Kaya naman, sabi nga ni Gov ay dapat laging all out. Kaya naman energy tayo ngayong umaga. Isang alae muna. 1, 2, 3! Alae! Ayan! At syempre, asahan po ang mas pinaigting na mga proyekto para sa health, education, employment and environment, agriculture, roads, tourism and technology, at syempre ang ating social service and security. Ayan na. At ito nga po ang Hearts Program para sa matatag na Batangas. Uy! Tara sa One Batangas. At wika nga po ng ating Governor V, kahit po sa mga oras na maulan at makulimlim ang panahon, idagdag pa po natin ang tirik ng araw at ang init ng panahon. Bawal po ang nakasimangot. Ayan, kaya naman smile po tayo lagi. At kapit lamang po at walang bibitaw sa ating pagbiyahe. Dahil sa ating pong pagpasada ngayong araw na Miyerkules, ay ating pong tatalakayin nga ang ilan sa mga naging kaganapan po sa loob at labas ng bakura ng ating Kapitolyo nitong mga nagdaang linggo. At syempre, hindi po mawawala sa ating pagpasada ngayong araw yung mga aktibidad at programang personal naman na dinaluhan at pinangunahan ni Governor Vilma Santos Recto nitong mga nagdaang araw at linggo. Ayan, kaya naman, syempre sa ngalan po ng ating mahal na ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, at ng buong pangkat po ng patrol ng Kapitolyo, ang inyong lingkod, Cheryl May Makuha Halili. Kasama po ang inyong mga kasangga sa Batangas Provincial Information Office. Narito na po muli ang inyong mga kasakasama sa isang oras na masayang kwentuhan at talakayan na may kasaysayan. Ito po si Arnold Tabares Jr. At syempre, dito pa rin po iyan sa ating pagbiyahe kung saan may talino at puso. Tungo sa lalawigan at pamahalaan na matatag sa paninindigan. May talino at puso. Hatid ay serbisyong malinaw ang direksyon. May talino at puso. Para sa paglilingkod na totoo ang malasakit. Dahil walang maiiwan tungo sa matatag na Batangas. Ito ho ang nag-isa at opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Parinin na ho at sumakay sa ating Biyaheng Kapitolyo. Talino at puso. Ayan, ang oras po, 10:01 na ng umaga, ang bilis. Ting, ting, ting. Ayan, at para po sa panibagong pagpasada natin ngayong araw, tayo muna po ay manalangin upang humingi po ng gabay at patnubay
na muli pong ihahatid sa atin ng ating isang talented employee mula po sa Batangas Provincial Information Office. Walang iba po kundi si Binibining Avonlou Kagimbal. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, walang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. Talino at puso. Amen, amen. Amen. Ayan, maraming salamat Miss Avonlou sa napakagandang awit panalangin every Wednesday morning. Oo, partida. Ano pa yan ha? Duty pa yan kagabi. Yes, puyat Oo, yan. Nakakanta pa rin siya ngayong umaga para lang Oo. sa ating mga kababayan. Talaga Thank namang you. umaga na nakauwi. Ayan. At syempre, kasamang Ornald, bago tayo tuluyang mapaloon sa ating pagbiyahe ngayong araw na Miyerkules, atin munang batiin ng Happy Wednesday morning ang ating mga masusugid na tagapakinig. Kaya naman po muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo't higit sa mga nakikinig po sa ating pagbiyahe ngayong umaga. Ang ating pong pagpasada ay sabayan pa rin napapakinggan sa mga himpilan ng 95.9 FM Radyo Totoo, diniho sa lungsod ng Batangas. At sa mga nakikinig naman po sa kanilang mga sasakyan, mapapapribado man ito o pampubliko, at yung mga nasa biyahe patungo po sa kanilang mga trabaho o saan man lakad iyan, aba ay ingat-ingat po tayo. Ayan, syempre, gayon din ang ating pong programa ay kasalukuyang mapapanood live na live sa ating official Facebook page na Batangas Provincial Information Office o ang ating Batangas PIO. Kaya naman, pagbati ng Happy Wednesday morning, syempre sa ating masugid na tagapakinig mula sa lungsod ng Lipa, ang ating Tita Nits Lapa, magandang umaga, biyaheng Kapitolyo. Yan naman. Good morning. Talagang ang ating Tita Nits ay all out din. Oo Talagang naman. lagi ay kasama natin yan sa ating araw-araw na pagpasada dito sa biyaheng Kapitolyo. At alam mo ba na pag halimbawang wala tayong programa ay magme-message pa yan sa ating Sir Vincent at magtatanong kung meron daw bang radyo. At talaga namang namimiss tayo. Yan. Good morning din, Ma'am Lenny Griego, kay Tito Roger Aguirre, kay Yel Pradillada, kay Tita Nenet Ona, gayon din sa lahat na nakatutok at nakikinig sa atin ngayong araw ng Miyerkules. At ito nga, ang ganda nga ng kanyang comment, God bless and keep safe ho. Ayan, oo nga. Dito Ayan. nga sa ating Batangas, dito sa atin, sa lalawigan ng Batangas, instead of po, madami nga ay ho. Ho. Ano? Oo nga naman. Oo nga ho. Oho. Yun yung way natin ng paggalang. Oo. Ho. Imbis na po ay ho. Ho. Oho. Ay. Bakit nga napapalitan ang P ng H? Oho. Ho.
Oo. Nga naman, dito lang yun sa Batangas eh. Sabi nga ay may kakaiba daw tayong lingwahe. Imbis na ba, ano ga? Sabi nga ay Tagalog na, ay parang Mas tinagalog mas pa. tinagalog pa. Mas pinalalim pa. Ayan, and speaking of pagbati po, syempre sa atin pong ina ng dakilang lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto, magandang umaga po ma'am. Gayon din po sa ating Provincial Administrator, Attorney Joel Montealto. Good morning po, sir. At syempre sa ating pong Chief of Staff, Sir Jundihan, at sa lahat po ng bumubuo ng ating sangguniang panlalawigan, sa pangunguna po iyan ng ating bising-bising Vice Governor Dodo Mandanas, 10 ng ating mga respetado at hinahangaang mga bukal. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ayan, syempre binabati ko din pahabol na pagbate sa aking mama at sa aking papa na nandito sa bahay nakikinig, nakatutok sa atin ngayon. Ganon din sa aking dalawang pamangkin kay Juan at kay Sam. And syempre sa aking mami Lorda sa Lili dyan sa San Roque, ingat-ingat po kayo. At syempre bigyan linaw lang natin kasamang Auntie May na ang ating mga pagpasada, kung inyo mapapansin ay halos lagit-lagi na ang ating paksa ay itong mga nangyayari dito ngayon, yung ating 444th founding anniversary. Dahil simula po kahapon, araw ng Martes, ngayon, Wednesday, tomorrow, Thursday, and this coming Friday, ang atin po mga pagpasada dito sa Biyaheng Kapitolyo ay ang ating special alae coverage episodes. Yes. Ayan. Ihahatid po namin sa inyo at ibabahagi po namin sa inyo kung ano nga ba ang mga kaganapan, mga naganap, magaganap pa dito po sa ating Kapitolyo ng Batangas. Ayun. At and the same time po, inaanyayahan pa uli namin kayo paulit-ulit na pumunta dito, suminsay upang masaksihan nyo po ang mga inihandog naming programa para sa inyo. Ayan. Dahil gusto po na ang ating Gobernador Vilma Santos Recto na mapasaya at mapaligaya ang mga Batanggenyo. Ayan. Time check! Ganap na pong alas 19 ng umaga. Ayan, ang bilis naman ng oras. Totoo, grabe. Oo. At marami pa po kaming baong impormasyon na hatid sa inyo ngayong araw. Kaya naman po sa atin pong pagbabalik ay atin pong tatalakayin ang ilan sa mga naging kaganapan sa labas at loob po ng bakura ng ating Kapitolyo. Matapos lamang po ang ilang mga paalala, kaya naman wala muna po maglilipat ng himpilan dahil magbabalik po ang ating Biyaheng Kapitolyo. Mga anak, maghanda tayo ha. May paparating daw na malakas na bagyo dito sa ating lugar. Nay, natatakot po ako. Ang bagyo o tropical storm ay malakas na hangin. Ito ay kalimitang may kasamang malakas at tumatagal na pagulan at malakas na kidlat. Paano nga ba maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang media channel na anunsyo ng public storm warning signal. Pangalawa, itali ang bubong at kung ano pang maaaring liparin ng hangin. Putulin ang mga sanga ng puno na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay kung malakas ang hangin at ulan. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan o DRRMO. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Lumilindol po! Anak, magtago ka sa lalim ng mesa. Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito.
simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Talino at puso. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. At simulan agad natin ang pagbabahagi kung ano nga ba ang nangyari kahapon. O i-recap muna pala natin yung nangyari nung Lunes. Ayan. Nung Lunes nga po, December 8, formal na pong binuksan ang ating Alae Festival 2025. Ito po ay sinimulan ng isang misa para po sa pagbubukas ng ating 444th founding anniversary. Ayan, ito po ay pinangunahan ni Father Noni Dolor na siya pong tumayong daloy po ng ating misa. Ayan. At sinundan po ito ng MBA VSR na yung ating award. Yes, yung ating award, MBA VSR. At yan po, formal na pong ini-open para sa publiko ang ating trade fair dito po sa kahabaan ng kalye ng Kapitolyo. Dito nga po makikita natin ang iba't ibang municipality na sumali po at nakilahok dito sa ating trade fair na ito. Nandito yung kanilang iba't ibang produkto dinala nila dito sa atin sa Kapitolyo upang ipagmalaki, ipakita sa ating mga kapwa Batanggenyo kung ano ang meron sa kanilang mga munisipalidad. At ayan, inaanyayahan po uli namin kayo na kayo ay suminsay, pumarine, talagang inyong tingnan, inyong sinsayan ang kanilang mga produkto na talaga namang ipinagmamalaki ng bawat bayan-bayan. Kayo ay may mga home decor diyan na pwede nyong bilhin, ipandekorasyon sa bahay at talaga namang pag nakita nyo ito ay kayo matutuwa dahil hindi nyo aakalaing may ganito palang mga produkto ang Batangas dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Dahil ako mismo sa sarili ko ay humanga na ako sa ating mga kapwa Batanggenyo na may mga ganito palang produkto na gagawa dito sa atin. At sinabi din nila sa atin at ipinagmalaki nila sa atin na hindi lang ito dito sa Batangas dahil ito ay ini-import na natin sa ibang bansa.
At saka yun nga, bukod dun sa mga lokal na produkto natin, imagine kung gaano nila pinaghandaan yung kanilang mga way of presentation. Yes. Kasi yung kung ano yung kultura at kung ano ang mayroon doon sa kanilang mga bayan-bayan at mga lungsod ay talaga namang dinala nila mismo dito sa ating Alae Festival. At bukod nga sa ating mga local government units na actively nakibahagi o nag-participate dito sa ating trade booths o trade fair, ay nandito rin yung ibang mga merchants natin, yung mga local merchants natin, yung mga ating mga MSME na nandun din at fini-feature din nila yung iba at ilan sa kanilang mga crafts kagaya ng mga bling-blings, may mga charms, ayan, napaka-colorful and decorative charms at marami pa pong iba. Ayan. Mula po sa pagkain hanggang sa mga pangkasuotan, hanggang sa mga pang-displays at gayon din yung iba't ibang mga lokal pa na produkto ng bawat bayan at lungsod dito sa ating lalawigan ay matatagpuan nyo po dito sa kahabaan ng ating trade fair sa labas po mismo ng gate ng ating bakuran ng Kapitolyo. Ayan, and speaking of mga LGUs na sumali, no, makikita nyo po dyan yung buhangin galing sa Masasa Beach, nandidiyan yung kalabaw ng Padre Garcia, nandidiyan ang panadero ng Cuenca, nandidiyan ang lambanog ng San Juan, na talaga naman may patikiman pa. May nagagawa ng hobby, may naghahabi. Oo. Wari ko, yung ibang mga kapwa natin Batanggenyon dumadaan dito sa booth ng San Juan ay titigil yata. At alam mo naman ang mga Batanggenyo. Pagdating sa lambanog, ay hala, sige, tira, ika nga. Muna, tara bumarek, tara syumat. Isa lang. At syempre, meron na tayong paunang abiso na dito po along the highway sa tapat po ng ating kahabaan ng Kapitolyo ay nagkaroon tayo ng public advice na magkakaroon ng mild to moderate weight ng traffic. Pero sa naobserbahan ko naman ay hindi naman siya talaga nagtatraffic kasi nga ang ganda-ganda ng system ng ating or peace and order when it comes to traffic management and regulations dito sa ating Kasi nga, tayo ay nakapartner din with the lungsod ng Batangas. At talaga namang napaka-supportive ng Batangas City sa atin. Nandidiyan nagkalat dito sa kahabaan nga ng Kapitolyo, sa kalye ng Kapitolyo, yung mga TDRO. Yes. Talagang hindi nila pinapabayaan na mag-build ng traffic dito sa ating kalye, dito kung saan nandoon yung ating trade fair nga. Talaga namang pinapakiusapan din nila na huwag magparada upang hindi lalo magkaroon ng traffic dito sa atin. At talaga namang sumusunod din naman ang ating mga kapwa Batangas. Yes, so yun naman. ang nakakatuwa. Nakikiisa sila sa ating pagdiriwang dito. At saka talagang dahil ka-partner natin ng Batangas City, talagang naging tayo, disiplinado. Totoo. Ayan, napakaganda. Ayan. At kahapon naman nga po, sama-sama at nagkakaisang nagbigay-pugay po sa bandila ng Pilipinas ang mga kawani ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na pinangunahan po ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o ang ating PTCAO. Kahapon nga po, December 9, 2025 sa Dream Zone po, Capital Compound, Batangas City. Bilang assigned office po, nag-ulat ang PTCAO OIC Ms. Haira Castillo ng Accomplishment Report kung saan po kanyang inilahad ang mga naging pangyayari sa unang araw po ng pagdiriwang ng Alae Festival 2025. Pati na rin po ang iba pang mga aktibidad na nakatakdang isagawa nga po ngayong buong linggo. At bukod po dito, nagbigay rin ng mensahe sa mga kawani ng Kapitolyo si Provincial Administrator Attorney Joel Montealto bilang kinatawan po ni Governor Vilma Santos Recto na muling nagpaalala po na damhin ang saya ng Alae. At ang paparating pa po na Kapaskuhan, mag-relax, magsaya at iwasan po ang anumang stress at init ng ulo upang mas maging makabuluhan po ang pagdiriwang. Samantala, sinundan po ito ng isang natatanging pagtatanghal mula po sa The Roots Trio
ang itinanghal po na kampyon sa Himig at Puso Ala-F Acoustic Challenge noon pong gabi ng December 8 na ginanap po sa main entrance ng Kapitolyo. Ayan at kasamang Auntie May, kahapon tayo nagkaroon ng ating weekly flag raising ceremony kasi nga nung araw ng Lunes ay yung formal na pagpapasinaya at pagbubukas, gayon din ang ating pagdiriwang ng ating foundation anniversary at yung ating Ala-F Festival 2025. Imagine, the comeback ng pinakamasaya at pinakamalaking festival ay ginanap nga po nung Monday. Kaya kahapon, bago tayo sumalang sa ating pagbabahagi sa ating radyo, ay nagkaroon muna tayo ng flag raising noong umagang kahapon yun. Ayan, samantala, sa pamamagitan naman ng magkakahiwalay na resolusyon na iniakda ni 4th District Board Member Marcus Mendoza, 2 mag-aaral na Batanggenyo na kapwa nagmula sa bayan ng Padre Garcia ang kinilala ng pamahalang palalawigan ng Batangas matapos maging top-notcher sa kanilang mga licensure examinations. Kabilang po dito sina Engineer John Lester Galit mula po sa Batangas State University Alangilan na kinilala dahil sa pagiging top 9 sa November 2025 Civil Engineers Licensure Examination at si Engineer Gabriel Emmanuel Lopez mula naman po sa University of the Philippines Diliman na pumasa naman bilang top 2 sa October 2025 Philippine Metallurgical Engineers Licensure Exams at kinilala rin po ng Kapitolyo si Binibining Gwyneth Villarin mula naman po sa Bat State Yulubo na pumasa naman bilang top 3 sa November 2025 Agriculturist Licensure Examination. Wow! Top 2, top 3, and top 9. 2 from Batangas State University, Alangilan and Lobo Campus at isa ay from UP Diliman. Wow! Wow talaga. Yun ang sinasabing wow. Ang makapasa ka pa lamang sa isang board exam ay napakasaya, napakasarap na sa pakiramdam. Lalo pa kaya yung ikaw ay maging top sa isang board exam. Talaga namang nakakatuwa pagka ganun. Bilang isang kahit man lamang iyong kamag-anak ay nakaka-proud. Lalo pa kaya yung mga magulang ng mga batang ito. Ikaw, naniniwala ka ba na pag time mo na? Oo naman. Yes. Naniniwala ako dyan. Dahil noong mga panahong una-una ay napakahirap naman talaga ng pinagdaanan kong board exam. Talagang pag time mo na. Yes. Yun ang sinasabi. Kaya sa lahat po ng mga estudyante na ang kurso ay may mga board exams na sa pagtatapos nila ay may board exams, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Sabi nga, habang buhay may pag-asa. Yes. Kuha lang ng kuha. Huwag kayong susuko. At saka proud tayo kasi ang daming mga Batanggenyo ang talaga namang ang dali-daling nagiging top-notchers dito sa mga boards and bar exams na yan. Pero kung ikaw ay hindi kasama dun sa mga napalad na mabigyang pagkakataon na makapasa sa taong ito, huwag kang mag-alala, congratulations pa rin sa'yo. Kasi ikaw mismo, na-overcome mo yung stress, na-overcome mo yung pressure. At syempre, kung ikaw ay talagang nakasmile pa rin, maraming salamat pa rin sa Panginoon palagi. Diba? Blessing pa rin po iyan. At least, the next time you're going or you're about to take that exam, alam mo na ulit ang gagawin at syempre mas pinalalim na nito yung foundation mo with knowledge at syempre yung foundation ng iyong relasyon with God. Yes. Nakatulong at kasama kanya sa endeavor mo na yan. Sabi nga natin, dahil alam naman natin na tayong dalawa, parang dumaan dyan, halos lahat ng talagang mga tanong, hindi mo masasabing nandoon sa mga pinag-aralan mo eh. Actually, yung mga, ano nga ang tawag doon? Pep test? Wala naman talaga yung mga nireview mo. Wala naman talagang lumabas doon. But the principles and the yun eh. Ang pinakamahalaga dyan, yung tiwala mo sa sarili mo. Yes. Yung pananalig mo sa nasa taas, yung pagdadasal,
nandoon eh. Yun yung bumubuo. Yeah. Yun yung bumubuo sa tuwing ikaw ay kukuha ng mga exams Kasi the na ganyan. process is really frustrating. Ako habang along the way, ang dami kong sign na hinihingi. Ganyan. Kung anong mga sinusuot ko, ganyan. Correct. Tapos nung nag-exam na ako, parang ang gaan-gaan lang. Sagot lang ako ng sagot. Good vibe ako noon. Tapos ayun, after 3 days lumabas yung result. First take, Ang bilis kuha. ng result sa inyo. 3 days. Kakaunti kasi kami. Sa bagay. Ayan. Tanda ko yung amin, months ang nalipas. inintay, Ang oo. inintay. Kumuha ka ng November, lalabas yan February. Mhm. Ganun katagal. Kaya yung stress mo, hindi pa talaga nawawala hanggat hindi lumalabas yung result. Yeah. Ayan. At talaga namang, sabi nga, pag ang isang estudyante ay may magbo-board, talaga namang yung stress, Yung gastos. Alam mo yung dadaan yung araw na mapapaiyak ka na lamang. Yes, Kasi oo. bakit ganun? Hindi pumapasok yung lahat ng pinag-aralan ko. Mhm. May time na ganun. At siguro dun sa mga kabataan na dumadaan dito sa mga ganitong pagsubok ay inyong alagaan ang sarili nyo. Huwag kayong masyadong ma-down dahil kumbaga ay inyong anong tawag sa word na yon, hayaan nyo at malalaman nyo din, mauunawaan nyo yung mga pinag-aaralan nyo. Kasi habang nag-aaral ka, mas dumadami nga yung knowledge mo, diba? Basa ka lang ng basa, sige, basahin mo lang ng basahin. Pasasaan ba at matatandaan mo din yan? Matututunan mo, malalaman mo din yan. At saka isa pa, pag para sa'yo, at kung hindi man ito para sa'yo sa mga panahong ito, huwag kang mag-alala, maghintay ka lamang, ibibigay yan ng Panginoon At sa'yo. nga pala, maano ko lang, no? Kasi meron akong kasabayan din na kumuha ng board exam noon. Mai-share ko lang. Siya ay isang cum laude sa isang kilalang school. Hindi siya nakapasa nung una. Pero the second time na makakuha siya, nag-top pa siya. Ayun. Yun yung sinasabing pag oras mo, pag time mo. Malay mo, yun nga sabi, hindi ka pumasa ngayon, pero sa susunod, top-notcher ka naman. Yeah. 'Di ba? Parang, sinabi sa'yo ng Panginoon na, sandali lang, magpahinga ka muna. Kasi may prepare akong mas maganda para At saka sa'yo. gone are the days, parang natatanggal na or nalilesen na yung stigma ngayon. Kasi imagine mo dati, sa civil service exam pa nga lang, pag alam nila na kumuha ka at hindi ka nakapasa, parang ang tingin agad sa'yo ng mga kapitbahay mo, ano ba yan? Hindi nakapasa yung anak ni Kuwan, ganyan. Pag sa board exam, ang mahal-mahal na nagastos, hindi nakapasa, ganyan. Ngayon, hindi na ganun eh. Yes. Ngayon, sila na mismo yung lalapit sa'yo, bawi ka next time. Kasi Correct. pwede pa naman talagang kumuha next time. Oo. Yun nga ang sinasabi natin. Pero sa mga katulad ko na medyo thriving at challenge financially that time, ang nasa thinking ko talaga, mindset ko, there is no next time. Ang dami nang nagastos, kawawa ang mami, ang ate, eto na yon, all out na yan. Oo. And luckily, first take, kuha naman. Ayan. Kaya nga po sa mga estudyante na sasabak sa mga exams, ayan, pagbutihin, dasal, tiwala sa sarili ang kailangan. Huwag po kayong panghihinaan ng loob. Yun lang yon. At sa pagpapatuloy po na pagsusulong ng programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas para naman po sa kapakanan at proteksyon ng mga Batanggenyong overseas Filipino workers o yung pong ating OFWs, matagumpay po na pinangunahan ng Provincial Social Welfare and Development Office ang 12th Migrants Day Celebration noon po, kahapon po, ika-9 na Disyembre 2025 sa Dream Zone, Lungsod ng Batangas. Layunin po ng pagdiriwang na kilalanin ng mga Batanggenyong OFWs para maipadama po sa kanila at sa kanilang pamilya ang suporta ng pamahalaan. Tampok po sa programa ang makabuluhang talakayan ni Attorney April Casabuena na nagbahagi po ng mga mahahalagang impormasyon at paalala na makatutulong po sa pagprotekta sa karapatan at kapakanan ng
mga migrant workers. Ayan at diyan nga ay nagkaloob tayo ng mga project grants worth 15,000, 20,000 at marami pang iba. Siyempre para nga mabigyang suporta din yung ating mga kababayang OFWs dito sa ating lalawigan. At maraming salamat sa tanggapan ng PSWDO. Ayan kina Ma'am Ethel Luistro. Hello po, good morning. And ongoing pa ang mga projects ng ating PSWD at ngayon nga ay dito sa ating Dream Zone may nagaganap na and 30 minutes na lamang ay makakasama na natin ang dalawa sa mga panauhit na imbitahan natin na makiisa dito sa ating napakasayang pagdiriwang ng Alae Festival dito sa Kapitolyo ng Batangas. Pero bago yan, yung naganap muna kagabi ang ating iuulat sa kanila, Rock and Roll Battle of the Bands winner. Nanalo nga po ng champion ang Take 5 Band. Kasunod naman po ang first place na 530 Band at ang ating second placer, ang Project 6 Band. Alam mo ba na nakagabi din pumili ng VSR Award o yung tinatawag na Vilma Santos Recto Award kung saan nagkaroon siya ng choice niya. Na binigyan niya ng award. At ang nanalo nito ay si Ralph Makatangay ng Arlos Crib. Kasi natuwa dito ang ating gobernadora kasi napakinggan niya, napanood niya ang performance nitong batang ito. At nagkataon na Ralph din ang pangalan. Yes! Ayan. At syempre pagbati ng good morning sa ating Executive Secretary Ralph. Ayan, good morning po. At ayun nga, talagang all out din at lagit-lagi nanonood din ang ating Governor Vilma Santos Recto at siya ay nangunguna. First hand niyang tinitingnan at inaasikaso ang lahat-lahat kasi nga gusto ni Govie ay talagang maging masaya at makabuluhan itong pagdiriwang na ito para sa bawat Batanggenyo dito sa ating lalawigan. At kahapon, partner, buti hindi umulan kasi ang venue ng ating rakrakan ay dito sa may harapan ng ating gate. Totoo. Ayan, at ngayong kayang araw, ating pakinggan ang ulat mula sa ating mga kasamahan sa PDRMO kung ano nga ba magiging lagay ng panahon ngayon. Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Miyerkules, December 10, 2025. Sa kasulukuyan, shoreline o yung salubungan ng malamig at mainit na hangin ang patuloy pa ring nakakaapekto sa may silangang bahagi ng Central Luzon na siyang magdudulot ng mga kalat-kalat na pag-ulan doon. Amihan naman o northeast monsoon ang magdudulot ng maulap na papuwirin na may pag-ulan at malamig na panahon lalo na sa gabi at madaling araw sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa ay makakaasa tayo ng fair weather at posible pa rin tayong makarana sa mga kalat-kalat na pag-ulan dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa ngayon, wala po tayong low pressure area na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. At sa susunod na 2 araw ay wala rin po tayong inaasahang mabubuo. Para naman po sa probinsya ng Batangas, wala po tayong direktang epekto mula sa northeast monsoon at shoreline. Ngunit inaasahan ng mainit na panahon na susundan ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may posibilidad ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog, pagkidlat, dulot naman po yan ng localized thunderstorm. Sa Hilaga, Kanluran at silangang parte ng Batangas ay may 55% tsansa ng pag-ulan at sa timog bahagi ay may 60% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Miyerkules ay nasa pagitan ng 24 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:09 ng umaga at lulubog mamayang 5:29 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Lantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Talino at puso. Ayan, salamat kasama Raven Rentasida. At lagi-lagi nga po ang aming bilin at tagubilin. Walang ibang mahalaga kundi magdala ng
payong. Uminit man o umaraw, dapat tayo may pananggalang. Ayan. At yan nga, nasa huling bahagi na tayo ng ating pagpasada ngayong araw ng Miyerkules. At syempre, ating pasadahan muna kung sino pa yung ating mga kasama ngayong umaga. Of course, our very own Tito Eric Javier Arellano, good morning. At kay ate, hello po, miss you. Dito ba sila magki-Christmas? Parang hindi. Tito Eric, pasuyo na laang ng yelo panghaluhalo. Ayan, dahil paniguradong makapal na naman dyan. Yelo panghaluhalo or panghaluhalo. Namiss ko na kumakain kami ng halu-halo sa Padre. Hi, Tito Eric. Ay, naalala ko nga kasama natin, Tito Eric. Ayan, syempre, pasalamatan na din natin ang ating technical crew na nakasama ngayong araw. Syempre, sa pangunguna ni Direk Gian Marco Escamillas, Aval Luca Gimbal, kay Jun Del Maranan, at kay Harold de Guzman, syempre sa ating Tito Roger Aguirre. Ayun. Ganun din pahabol na pagbati sa aking kabiyak David Dalili. Ingat-ingat ikaw and see you so soon. Ayan, at syempre muli paanyayahan natin ang ating mga kaibigan at mga kababayan na suminsay po kayo din sa ating Alae Festival, sa ating mga trade fair, sa iba't ibang activities at sa iba pa pong mga events na pwede nyong matunghayan at personal na ma-experience dito sa ating napakagandang celebration ng Alae Festival. At syempre, ayun nga, maya-maya lamang ay makakasama na natin si Bianca at saka si Dustin dun sa ating Dream Zone. And by Saturday, ay makakasama naman natin si Mr. Gerald Anderson dito mismo sa ating Capitol. Ayan. At napakinig ko nga parang may mga ilan pang sorpresa na nag-iintay diyan sa atin sa Sabado. Diyos ko, sino-sino kaya mga yan at ano-ano kaya yung mga yan. And speaking of nag-iintay, ay nag-message sa akin, inaantay na ako ni Dustin doon sa Dream Zone. Kaya naman, iyan na po ang isang oras ng ating pagbiyahe ngayong araw ng Miyerkules. Sa ngalan po ni Governor Vilma Santos Recto at ng buong pangkat ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamuno ang makadiyos, makakalikasan, makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Sa walang humpay po na pagpapala ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos, sa lahat ng hamon tayo'y palaging babangon. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, ipapakita ang ating likas na katangian, lagit-lagi matatag tayo Batanggenyo. Muli, ako po si Ornald Tabares Jr. At tulad nga po ng One Batangas, muli atin pong pagsamasamahan ng isang pamahalaang matatag sa paninindigan, may malinaw na direksyon at mayroong totoo at tunay na malasakit. Ako naman po si Cheryl May Makuha Halili. Muli, isa munang pagbati ng Alae! Ayan, maraming pong salamat sa muling pagtutok at patuloy na pagsama sa ating pagpasada dito po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong